Sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Muli tayong magbibigay ng mga paliwanag o sagot sa inyong pong mga katanungan. Itong tanong na ito ay galing po kay Michael Carlos Santos. Basahin natin. Brad, pakisagot tanong ko. Sabi mo, si Kristo nangaral sa bilangguan. Nang umakyat si Kristo sa itaas, sino itong dinala niya bihag sa pagkabihag? Efeso 4:8-9. Bago po natin ito bigyan ng paliwanag at sagot sa inyong mga tanong, welcome pong muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Maging doon sa mga bago, inaanyayahan ko po kayong sumuporta rin sa ating channel. Nang sa ganon, patuloy po tayong magbibigay sa inyo ng tamang diwa, tamang unawa sa mga namamaling diwa. Ngayon, maaaring hindi nauunawaan ng mga taong ganito nagtatanong, kaya narito yung channel para magbigay liwanag sa inyo pong mga kulang sa pangunawa. Ano po? At ang kagandahan nito sa inyong mga tanong ay natutulungan po tayo sa pagbabasa ng kasulatan at may paliwanag po na mga nakakaunawa. Ano po? Ang mga nakakaunawa, buti ito yung binabasa natin. Inuunawa natin, ang sagot po ay nasa mga kasulatan. Amen? Kaya nga po, pagsagot po natin, sa salita ng Diyos natin natatagpuan yung sagot. Kasi mismo ang Diyos ang sasagot sa ating mga katanungan. Alam natin na hindi natin basta-basta ito maunawaan kung wala rin naman tayong pangunawang espiritual. Yun po ang kagandahan doon. At binibigyan lang tayo ng Panginoon Diyos na pangunawa kung tayo po ay susunod sa kanyang pamaran at utos. At yung guidance ng Banal Espiritu na siyang aakay sa atin sa katotohanan. At ngayon, magpatuloy po tayong sagutin at basahin natin yung kanyang ibinigay na talata upang mabigyan natin ito ng paglilinaw. Basahin natin. Bago ko po basahin itong talatang ito po ay hanggang verse 10. Ano ho? So, umpisa po tayo sa verse 8. Kaya't sinabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Yan po ang ating binasa. Ngayon, dito sa tanong mo, nais kong balikan, anong gusto mong ilinaw? Yung pinuntahan po ng ating Panginoong Kristo at nangaral, yung ba ang tinatanong mo kung sino? Kaya ating aalamin ang mga bagay na ito. Ang unawa ng iba, nung bumaba si Kristo sa kalaliman ng lupa, yun nga po yung nangaral sa bilangguan, yun po yung mga captive, yung mga taong inaaliw nga doon sa lugar ng Sheol, sa lugar ni Abraham at ni Lazarus. Ibig sabihin po, doon po napupunta muna yung mga kaluluwa ng mga namatay na katawan. Pero yung kanilang kaluluwa, doon po nagpapahinga o inaaliw ang kanilang kaluluwa doon. At doon nga po nangaral ng ating Panginoon Kristo doon sa tinatawag na bilangguan o yung pagkabihag. Ano po? Ngayon, nung umakyat sa langit, di ba? Bumaba mo na siya dahil dito sa ating binasa, no? Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ngayon, ang tinatanong mo, sino-sino yung kasama ng ating Panginoong Hesus? Wala po tayong mababasa kung sino yung kanyang isinama. Mula doon sa kalaliman o doon sa Sheol o doon sa lugar ng mga patay na tinatawag na bilangguan. O, di ba? Yun po yung mga tinatawag na pagkabihag. Kaya nga sa English, captive. So, yung mga taong pinabanal yan. Amen? Ngayon, ang mga taong may takot sa Diyos at sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, kung mamatay man sila, may pagkakataon pa naman po silang buhayin uli. Doon nga sa Sheol, iaahon sila doon. Yun po yung nabasa natin sa unang Samuel, chapter 2, verse 6, di ba? Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, di ba? Siya po ang nagdadala doon sa Sheol at nag-aahon. So, malinaw po yun. Ngayon, para maintindihan natin ang mga bagay nito na hindi natin naunawaan,
meron tayong ganitong babasahin. Yung pangyayaring iyan sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, ito'y naganap nung panahon na siya'y napako sa krus, di ba? Napako siya, namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. So merong ganung pagkakataon, basahin natin para maintindihan natin. So pupunta tayo sa mga sulat ni Mateo. 27:50 tayo mag-umpisa. Para lang maintindihan natin yung naganap at nangyari nung panahon na siya'y ipinako sa krus. Basahin natin. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin, sa pagkakataong yan, namatay ang ating Panginoong Kristo doon sa krus. Kaya nga lang, ibinaba siya at inilibing. Amen? Ngayon, ituloy natin. Ano ang naganap nung panahon na siya'y namatay at nung inilibing? Diyan nga po yung magaganap na kung saan yung kanyang kamatayan pumunta doon sa kalaliman. Amen? Ituloy lang natin ang pagbabasa kasi nariyan po rin yung sagot. Tuloy po natin sa 51. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nakakatulog ay nangagbangon. So dito yung nangyari. Kailan po yan? Nung pagkabuhay na muli yan. Tuloy lang natin sa verse 53 para makita natin yung kabuuan ng ating binabasa. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. So ito yung pagkakataon na naganap at nangyari na kung saan yung mga taong mga banal, nabuhay na muli. Noong ang Panginoong Kristo ay namatay din at muling nabuhay, kasama niya nang nabuhay na muli itong mga banal na ito. Nakukuha ba natin yung senaryo? Yung pangyayari ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kamatayan sa krus, di ba't inilibing 3 araw at 3 gabi? Yung kanyang pagkamatay ng 3 araw at 3 gabi, saan siya pumunta? Doon sa kalaliman. Kung babalikan natin yung Efeso, nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Ngayon, kung babasa po tayo ng ibang salin para maintindihan natin, Okay, punta po tayo sa isang salin para maintindihan lang po natin yung ating mga binabasa. Basahin natin dito sa ASND. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. At siya na bumaba rito sa lupa, ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ngayon, dahil hindi natin basta-basta maunawan ito kung wala tayong babasahing mga supporting verse. Kailangan po yun. Sino magpapaliwanag dito? Hindi po ako. Hindi ko sino. Yung mga sumulat din po na sila ang saksi para patunayan nila na totoo yun. Kaya hahanapin natin. Ibig sabihin, para makita natin at maunawaan natin, may mga propesiya na nagaganap at natutupad at nangyayari. Kaya kailangan natin basahin sa mga propeta na mga isinulat at sa mga apostoles, katulad ni Apostol Pablo, para maintindihan natin. Sapagkat siya ang mas maraming sulat sa bagong tipan para makita natin yung naganap at nangyari na ipinakita sa kanya yung naganap at nangyari. Amen? Ngayon, alamin natin itong naganap at nangyari nung panahon nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo. Mababasa naman natin ito sa mga sulat ni Pablo sa Aklat ng Hebreo. Dito sa 11:35, tingnan natin naman ang naganap at nangyari kung ito ay connection doon sa ating pinag-aralan. Basahin natin ito.
Hebreo 11:35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na muli. Nakita po ninyo? Dito mayroong ipinapakita na kung saan yung mga patay na buhay na muli. Amen? Ito ba yung panahon na ang pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo, yan din ba? Baka ang iniisip ng iba, ito na ba yung pagkabuhay na muli? Naganap na? Malinaw sa ating binasang iyan, mayroon pang mas malalong mabuting bagay nakalagay po diyan. Di ba? Sabi dito, hindi tinanggap ang kanilang katubusan. So, ibig sabihin, kahit nabuhay na muli sila, hindi pa natanggap yung talagang katubusan. Pero ipinakita lang diyan ni Apostol Pablo yung mga propesiya na sinabi ng mga propeta doon sa lumang tipan. Kaya babalik tayo ng lumang tipan para alamin natin kung bakit naganap yan doon sa propesiya ng mga propeta. Ngayon, basa lang tayo ng ibang salin bago tayo pumunta doon sa lumang tipan na nabanggit ng mga propeta patungkol diyan sa propesiyang iyan na naganap diyan sa bagong tipan. Ngayon, basa lang tayo ng ibang salin. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. So, di ba? Nabuhay na muli sila. Pero tinanggihan nila yung alok na kalayaan. Ibig sabihin, namatay uli sila. Kasi mayroon pa silang inaasahan. Ang sabi dito, na may darating ang araw na bubuhayin silang muli ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. So, lumilinaw na yung propesiyang iyan, yung sinasabi po ito po, balikan natin itong kanyang ibinigay na talata kay Mike, sabi mo sa iyong tanong para maunawaan mo kung sino yung dilalang bihag. Dito pinapakita, yun po yung mga banal. Malinaw po diyan. Kaya basahin natin ito ulit para mas maintindihan natin. Kaya't sinabi nang umakyat siya sa itaas, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ibig sabihin, yung mga bihag na pinuntahan at nangaral sa kalaliman ay binigyan ng kaloob ang mga tao. So mamaya, sino-sino itong mga bihag na ito na binuhay na muli? Base do sa ating binasa kanina, na binigyan ng kaloob ang mga tao. Amen? Ngayon, aalamin natin kay Pedro naman kung bakit siya bumaba doon sa kalaliman. Basahin natin. Kaibigang Mikael, para maintindihan mo itong tinatanong mo, nangaral sa bilangguan si Kristo. Ngayon, pupuntahan natin yung unang Pedro 3:18 hanggang 19. Basahin natin ito. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So malinaw po, pinatay yung kanyang katawan, yung kanyang laman. Pero yung kanyang laman, napatay nila, kaya nga yung dugo doon sa kanyang katawan, iyon ang naging handog sa ating mga kasalanan. Ngayon, dahil yung kanyang espiritu bumaba doon sa kalaliman, doon sa bilangguan na sinasabi mo. Kaya aalamin natin sa verse 19. Ang sabi dito, sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So ito ba ang sinasabi mo na nasa bilangguan? Kung ibabase natin dito sa chapter 4 verse 8. Nang umakyat siya sa itaas, dala niyang bihag ang pagkabihag. Di ba? At nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Ibig sabihin, sino-sino ito? Ito ba ang gusto mong malaman? Na kung saan ay nabuhay na muli?
base do sa ating binasa. Ano ho? Sa Hebreo. Ngayon, aalamin natin ang propesiyang yan. Yan ay propesiya na magaganap diyan sa bagong tipan. Para malaman natin, pupuntahan natin doon sa lumang tipan, sa kay Propeta Ezekiel. Siya po ang nag-prophesy o propesiya niya na magaganap yung mabubuhay na muli, yung mga banal. Basahin muna natin dito sa Ezekiel 37 verse 1. Napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako ng Espiritu niya sa gitna ng isang lambak maraming kalansay. Ngayon, basa tayo ng ibang salin. Ano po? Gusto ko lang maintindihan ninyo mga bagay na itong ating binabasa. Kalansay dito. Medyo matindi yung kalansay. O ngayon, dito sa isang salin. Tagalog ang Biblia. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ako sa gitna ng libis. Iyon ay puno ng mga buto. Ano ba yung mga buto doon? Nakalibing yun. Ibig sabihin yung mga buto nila naroon sa libingan. At yung buto na lang ang natitira, yung laman, naagnas na, nakain na ng uod, nalusaw na. Kaya nga, bumalik sa alabok ng lupa. Pero ang natitira, buto. Ebidensya yon na meron doong namatay. Amen? Kaya yung buto ng tao, hindi basta-basta inalulusaw ng mahabang panahon. For evidence, para sa mga scientists, para sa mga DNA, para matuklasan. Ano po? Yan ang isang bagay na nilikha ng Diyos para matuklasan kung ilang panahon ang dumaan o lumipas. Amen? Yun lang ay para sa scientists. Pinapakita lang dito sa mga propesiya para maintindihan lang natin itong mga butong itong namatay, propesiya na mabubuhay na muli. Tuloy natin. Para makita lang natin yung naganap at mangyayari sa propesiya ni Ezekiel. Inakay niya ako sa palibot ng mga iyon, napakarami niyon sa libis at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Tingnan po ninyo, no? Yung salitang anak ng tao, sinong tinutukoy dito? Pag sinabing anak ng tao, ang Kristo po yan. Ang Panginoong Kristo. Dahil si Kristo po ay anak ng tao na tinatawag kasi po ipinagbuntis ni Maria. Kaya yung katawan niya na inihanda ng Ama, kung mababasa natin sa Hebreo 10:5, na ang Ama po'y naghanda ng katawan para ihandog sa ating mga kasalanan. Ngayon, itong tinutukoy dito sa anak ng tao, si Kristo po yan. Na ang sabi dito, kung aaunawain natin, kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, Oo, Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ibig sabihin, dito sa mga naganap, puntahan natin yung Hebreo 11:35. Itong tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa magitan ng pagkabuhay na muli. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa magitan ng pagkabuhay na muli. Basahin natin sa isang salin. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Sino-sino yan? Nang nabuhay na muli dahil nga ay propesiya doon sa mga sulat ni Ezekiel. Ngayon, balikan natin yung Mateo. Sa Mateo 27:51, ito po yung nangyari at naganap kay Jesus nung siya'y napako sa krus, namatay. 'Di ba? May naganap at nangyari. 'Di ba yung templo natapak yung tabing o yung kurtinang malaki. Nakita po ninyo? Tapos pa dito may nakalagay, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ang mga banal nangakatulog ay nangagbangon. So, ibig sabihin mga banal po yun na tinutukoy ni Ezekiel na kung saan na mabubuhay na muli. So, naganap ito sa panahon ni Jesus Christ. Nung nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo, yan po yun.
Ang iniisip natin, nung nangyari at naganap, iyan po yung pagkabuhay na muli. Dito po sa verse 53, doon natin malalaman. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na muli. So malinaw po, nung matapos pong mabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo, nagsilabasan sa libingan yung mga banal. Nagsibangon. Amen po ba? So basahin natin sa isang salin. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. So saan nagpunta? Nagpunta ng Jerusalem yung mga patay na nabuhay na muli. At marami ang nakakita doon sa mga anak ng babae dito sa 11:35 ng Hebreo. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay. O, di ba? Bakit nila tatanggapin yung mga patay? Basahin nga natin sa ibang salin. Medyo malalim yan, ano? May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. O, di ba? So, ibig sabihin, yung mga anak ng mga babae, maaring ito yung mga Israelita po yan, ano ho? Para maintindihan lang natin. Sa ibang salin, basahin din natin. Gusto ko lang maunawanin yun, ho, kaya ako bumabasa ng iba't ibang salin. Dahil hindi ko rin kayang ipaliwanag eksakto. Kulang din naman po ako sa pangunawa. Kung hindi rin ako magbabasa, doon ko lang po mauunawaan. Kayo rin po, di ba? Hindi kayo nakakaunawa kung wala kayo maririnig na salita ng Diyos na nakasulat. Kaya malinaw sa ating pagbabasa, maunawaan natin. Ano ho? Ulitin natin ito. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa magitan ng pagkabuhay na muli. So, ibig sabihin, dito sa 27:53, yung paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na mga muli, nagsipasok sila sa bayang banal. Ibig sabihin ng bayang banal, Jerusalem. So, ibig sabihin, yung mga nabuhay na muli, hindi po yung unang pagkabuhay ha. Yan ay propesiya ni Ezekiel kung babalikan natin yung Ezekiel chapter 3. Malinaw? Tinanong ako ng Panginoon, anak ng tao. Diba? Si Kristo nga po yan, di ba? Nung nabuhay na muli. Kaya ang sabi doon ng Panginoong Diyos sa kay Jesus, di ba? Yung anak ng tao, yan po yung Kristo. Ang sabi dito, tinanong ako ng Panginoon, nung Ama, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? O, di ba yung kanina kalansay, mga buto, yung mga nakalibing. Sumagot ako, Panginoong Diyos, kayo lang po ang nakakaalam. Ituloy natin sa verse 4. Sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos ang magsasabi nito sa kanila. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko nga kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman ninyong ako ang Panginoon. So malinaw po, diyan sa propesiyang iyan sa 11:35 na yung mga namatay na buhay na muli. So ibig sabihin, ang Panginoong Diyos Ama ang nagbigay buhay muli. Binigyan ng balat, laman, yung buto nilang nakalibing. Di ba't naagnas na yung laman? Buto lang ang natira. Ang sabi ng Ezekiel, yan po. Sinabi niya sa akin, sasabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko sapagat ako ang Panginoong Diyos ang magsasabi nito na sa kanila bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babulutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. At malalaman ninyong ako ang Panginoon. Amen? Kaya diyan, malinaw ang ating pong makikita dito sa tanong po ninyo. Dito po sa talatang ito na ating mababasa, kaya pumunta siya sa kalaliman. Amen? Ang naiiwan naman talaga ay buto, hindi mo pwedeng isama yung sa shawl, yung buto. Yung laman bumabalik sa alabok ng lupa. At yung buto, nananatiling buto yun na nakalakip doon sa lupa. At yung propesiya ni Ezekiel natupad sa panahon ni Jesus Christ.
Kasi nga po, ganito, baka may magtanong sa inyo, kasama ba ni Jesus sa pagpunta sa langit yung mga nabuhay na muli? Ang sinasabi dito, nagpunta sa banal na lungsod o sa Jerusalem. Nagsipasok sila sa bayang banal sa ibang salin. Yan po, lumabas sila ng libingan at nang muling nabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. So, ibig sabihin, para maintindihan nyo, ulitin ko sa verse 52. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. So, yung mga banal po ang nabuhay na muli. Hindi naman lahat. Yung mga pinabanal ng Diyos na buhay na muli, lumabas sila sa libingan at muling nabuhay si Jesus. So, magkasabay po yon. Yan po ang pagkakaintindi dapat natin. Yan ang magkasunod na pangungusap. Ulitin natin para hindi tayo malito. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Sunod na talata, lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus. Amen? Nung nabuhay na muli si Jesus, lumabas sa libingan yung mga banal. Saan pumunta? Hindi sa langit. Doon po sa Jerusalem. Kaya marami ang nakakita sa kanila. Ang tanong pa, nung sila ay nagpakita doon, maaaring nangaral din ito. Diba? Kasi po, nangaral ang ating Panginoong Kristo doon sa kalaliman. Kaya nga, inahon niya. Dinala niya. Ibig sabihin, nabuhay na muli. Mayroong pagkabuhay na muli, yan, pero hindi yan ang unang pagkabuhay na muli. Yan po isa pagbabalik pa ng ating Panginoong Kristo. Yan ay naganap sa panahon ni Jesus Christ. Ang tanong, nung siya bumalik na sa langit, kasama ba niya yung nabuhay na muli? O di aalamin natin, hindi pwede ako sumagot. Ang sasagot niyan, yung nakasulat. Ano ang nangyari sa kanila? Ito, 11:35. Muli natin basahin ito. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay. Di ba't pumunta ka sa Jerusalem? Nagpakita sa marami. Ang sabi dito, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay, yung mga nabuhay na muli, sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y, yan po ang nangyari naman pala. Namatay pala uli, yan o, at ang iba'y nangamatay sa hampas. Maari nagpapatotoo ito sa ating Panginoong Kristo. Nakita po ninyo, namatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan. So, ibig sabihin, hindi pa rin natutubos yon. Namatay uli. Yung pagbuhay ng ating Panginoong Kristo na bangon mula sa mga patay, yung katawan nila. Yung ay propesiya ni Ezekiel. Para malaman nila na ang Panginoong Diyos, amen, ay totoo yung kanyang sinasabi. Amen? Kaya itong mga nabuhay na muli, namatay uli, hindi natanggap pa yung katubusan upang kamti nila ang lalong mabuti pagkabuhay na muli. So yun po, magkakaroon uli ng pagkabuhay na muli, yun ang talagang unang pagkabuhay na muli na tinutukoy. Yung pagkabuhay na maguli, propesiya naman ni Ezekiel. At mali yung paliwanag ni Eli Soriano, napakinggan ko yung aral niya eh. Akala nga niya, yun ang pagkabuhay na muli. Hindi po, iyan ay propesiya ni Ezekiel na maganap doon sa mga banal na naunang banal. Pero, nung pumunta sa Jerusalem, nagpatotoo, pinatay din sila. Iyan po, nakalagay po. Ulitin natin itong 35. Tinanggap ng mga babae ang mga kanilang mga patay. Basahin natin sa ibang salin. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba na may sumampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. So nagkaroon din po uli ng kamatayan dahil nga sabi dito, tinanggahan nila ang alok na kalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya. Dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabunting gantimpala. O ngayon, naiintindihan po ba ninyo? Salamat sa nagtatanong. Kasi nga po, matyaga tayong naghahanap ng kasagutan sa kasulatan. Kaya ang channel na ito, hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya yung iba, na kung saan ay basher ng basher,
Abay, nagpapasalamat ako. Dahil sa inyong mga komento, lalo pang ililinaw. Ano ho? Kaya po dito, salamat kung kayo na nag-subscribe. Huwag na muna kayong umalis. Huwag kayong mag-unsubscribe. Hindi na kayo ma-update. Ay, sino ba ang nawalan? Hindi naman ako. Kay buti na ikay naka-subscribe sa channel nito para makapagkinig ka ng mga aral at turo ni Kristo. Kaya yung sinasabi mo, pag-akyat sa langit naman ni Kristo, yung mga nakasama niya sa pagkabuhay na maguli, nagkang mamatay din pala. At iniintay pa nila yung talagang mas mabuting bagay na pagkabuhay na muli. Yun po sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya bubuhayin na muli, di ba? Sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, kung babalikan natin yung Juan chapter 14 verse 3, basahin natin yon. Anong sabi po dito? At kung ako'y pumunta roon, di ba? Pumunta na siya sa langit, doon sa piling ng Ama. Anong gagawin ni Jesus? Maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik. O, nakabalik na ba ang Panginoon? Kaya pangako yan na babalik siya. Ang sabi niya, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. O, di ba? Kaya dapat nating malaman itong Efeso 4:8-9, ano ang nangyari dito. Ulitin natin, hana? Ito'y may bagay na hindi natin para sa sarili natin tanggapin. Muli natin balikan itong talatang ito. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, ay didalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Tanda mo nyo ha? Ito hindi rin nalalaman ng ibang mga ngaral. Yung kaloob daw, ay huwag mong aangkinin kanino ibinigay yung kaloob na iyon. Doon sa mga taong galing doon sa kalaliman, doon sa pagkabihag. Isunod natin ang talata. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa? Doon nga po sa Sheol. Nung bumaba siya doon, di ba't umakyat, nabuhay na muli ang mga patay, di ba? At itong bumabang ito, tuloy natin sa 10. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang matubos ang lahat ng mga bagay. Ngayon, sino-sino yung pinagkalooban dito sa verse 8? Nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao, yung binuhay na muli. Binigyan ng authority. Ito sa 11, kung tutuloy natin sa 11. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Di ba? Di ba't kumuha na siya ng mga apostol? Yung galing sa ilalim ng lupa o doon sa Sheol, doon sa pagkabihag, inahon nila na buhay na muli. Pinagkalooban ng iba na maging apostol, ang iba'y propeta. Diba? May propeta na nga. Bakit pinagkalooban pa ng propeta? Ito na nga yung galing doon sa pagkabihag. Dito sa verse 8, balikan natin. Kaya't sinabi, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nung siya'y nabuhay na muli, ito po yun. Anong ipinagkaloob doon sa mga taong binuhay na muli? Ito, sa verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol. Kaya ngayon, hindi pwede tayong tawaging apostol. Ang nagbibigay lang ng authority, ang Panginoon, ang Diyos. Ang iba'y propeta, kaya wala na ngayong propeta. Itong mga binuhay na uli, di ba nagkamamatay din? Kung ibabase natin doon sa verse 11 ng 35 doon sa Hebreo, di ba? Yan yun. Malinaw po ba? Kaya balikan natin yung Efeso 4:11. Ang sabi dito, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro. Ito yung mga binuhay na muli. O di lumilinaw na. Ang akala ng iba na mga nagtuturo ngayon sa mga iglesia ay kailangan daw ng mga pastor, apostol sa iglesia. Hindi naman po galing sa kanila hindi naman po galing sa Diyos ang authority yun. Sapagkat yung pinagkalooban ng authority na maging apostol, propeta at ebanghilista, pastor at guro, galing sa Diyos.
Kaya wala tayong karapatan na patawag na pastor o guro o ebanghelista, propeta. Pwede ka mangaral, pwede ka magturo kung ituturo mo yung aral ni Kristo. Kaya huwag kang patawag. Kaya po hindi ako nagpapatawag na pastor. Dahil alam ko, iisa yung pastor natin, si Kristo. Siya ang nangangalaga. Sa Kanya manggagaling ang aral at turo. Tingnan ninyo, ang mga ngayon nangangaral, kumpara ninyo, no? Iba yung aral na matatanggap ninyo dito sa ating channel. Ngayon lang nyo naunawa nito. Dahil makulit ito si Michael Carlos Santos. Sabi niya, no? 3 beses na po siya nag-comment. Hindi ko para daw sinasagot. Siyempre, naka-line up po kayo. Ano ha? Kaya ang isusunod natin yung purgatorio, huwag kayo mag-ala. Marami din nagko-comment. Ano ba yung purgatorio? Yung by shield din? Huwag po kayong mag-ala at yun ay bibigyan natin ng pagkakataon. Ano ha? Tayo naman ay may kanya-kanyang buhay para maghanap buhay at ako naman po ay hindi nyo sinusweldohan dito, hindi katulad ng ibang iglesia, di ba? Kaya nagpapasalamat ako kahit suporta lang po ng inyong pag-subscribe sa ating channel, magtsatsaga akong hanapin sa kasulatan ang kasagutan. So ngayon, Michael, malinaw ba sa iyo itong talatang ito? Yung pagkabihag doon sa Sheol, binuhay na muli, inahon. Kaya nga sinasabi dito ni Propeta Samuel, balikan natin yun, no? Para maintindihan natin. Kasi nga po, kung walang kasulatan, ay hindi tayo pwede magsalita ng walang katuturan. Ano po? O, basahin natin dito. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ang Panginoon po ang nag-ahon. Binuhay na muli. Kaya yung mga propesiya ni Ezekiel, kung babalikan po natin yon, o di ba sabi dito, sinabi niya sa akin, sasabihin mo ba ang butong ito na makinig sa sasabihin ko? Sapagkat ako ang Panginoong Diyos ang magsasabi nito sa kanila. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo. Propesiya po yan, kaya naganap doon sa panahon ni Kristo nung pagkabuhay na muli. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman ninyong ako ang Panginoon. Nakita po ninyo? Kaya itong mga anak ng mga babae, tinanggap nila ang kanilang mga patay, yung mga nabuhay na muli. Patay nga yun eh. Kaya tinanggap nila ang mga patay. Sino yung patay na yun? Natatanggapin nila. Nabuhay ngang muli dahil sa propesiya ni Ezekiel. Pero nung nabuhay na muli, dahil hindi nga nila tinanggap yung mga alok, yan po, pinahirapan, tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Kaya nagkang mamatay din uli. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, ay nasa na po tayong kaluluwa nila. Di bumalik uli doon sa Sheol para magpahinga at aliwin ang kanilang kaluluwa at naghihintay sila ng kanilang pagkabuhay na muli at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Sana po kung kayo nakaunawa, huwag na tayong gumawa ng kasamaan. Gumawa na tayo ng mabuti. Kaya sa paggawa nyo ng mabuti, gawin nyo rin itong mabuti na mag-subscribe kayo, mag-like sa ating channel. Ano? I-share nyo ito. Napakaganda at napakalinaw ang ating naging talakayan. Kaya kung kayo po ay nakaunawa sa ating channel, i-share ninyo ito. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Hanggang dito na lang po muna. At alam ko po, mahaba man itong ating naging talakayan, pero naging malinaw naman po. Kayo ba'y agree? Kung agree po kayo at maging kapatid ko kayo sa pananampalataya at malaman ko, mag-subscribe po kayo para alam ko na kapatid ko kayo sa pananampalataya. Para maisama ko kayo sa aking panalangin na imaingatan kayo na huwag kayong madaya ng dyablo na kung saan ay mailigaw ang inyong maling diwa. Dito lang po sa ating channel, nagbibigay ng tamang diwa, tamang aral mula sa ating Panginoon Kristo. Hanggang sa muli po na natin pag-aaral po, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa Kanyang anak na si Jesu Kristo. Hanggang sa muli, Amen.